So ito ay effective magagamit po sa iba't ibang mga lugar. Saan man pumunta yung Kristiyano, yung disciple, tiyak siya ay gagamitin ng Panginoon effectively. Magkakaroon po ng impact ang kanyang buhay. So akin na pong ipapollow up yung kanila mga sinabi. Ano ho? Ito po, mahalaga po na maunawa natin na huwag kayong matakot sa departure. Opo. Pero hindi pwedeng paghiwalayin yon, no? Kayo ba'y nakakita na ng airport na puro arrival, walang departure? Airport. Oo. So meron yan. Kahit po sa church, hindi lang tayo naglalagay ng paskil dyan o pangalan dyan, label dyan. Kahit sa bahay, mga tahanan, no? Invisible man po ito, hindi man nakikita katulad sa airport. Sa airport po, kitang-kita eh. Ano? Halimbawa sa NAIA, saan ang departure, saan ang arrival? Taas, baba. Ang departure saan? Taas o baba? NAIA 3, Terminal 3. Sa taas ang departure. No? Sa taas. Ang arrival, doon ka sa baba. Ano ho? So, yun po, makikita natin. May mga signboard po dyan, makikita natin. So, kitang-kita sa airport. Sa pamilya, ano ho, sa mga churches, sa bawat institution, sa government, hindi lang nakikita yung mga signboard na yan, yung mga level na yan, pero merong pong departure, merong arrival. Like sa ating pong Pangulo, ilang taon lang maglilingkod ang ating Pangulo bilang Pangulo ng Pilipinas? 6 na taon. And then, pag natapos po ang 6 na taon, he has or she has to depart Malacanang. No, lilisanin na niya ang Malacanang dahil here comes the new, mag-a-arrive na, darating na ang bagong presidente. Ano? So wala mang nakasulat doon ng departure at arrival, ito po ay nagaganap. Ano? Kaya tayo dapat maging sanay na tayo at maging handa tayo. Dahil yan po talaga ang buhay natin. Amen? Darating ang panahon, lilisanin natin ang ating tahanan. Tahanan mari yung pamilya o maring tahanan itong ating katawang lupa. No? Ang iba sa ating mga anak, mga mahal sa buhay, nilisan nila ang ating bayan, ang ating bansa. Pumunta sila sa ibang bansa. Ano? Hindi nila akalain. Like in our case, hindi namin akalain nalilisanin ng anak naming babae, no? Yung aming as a family, no? Pupunta sa ibang bansa. So hindi namin akalain 'yon, no? Na she has to depart and go to other nation just to study. Ano? And patuloy na maging malinaw ang purpose ng Diyos. Nagpaplano ang Diyos, ang Panginoon Hesus, ng kanyang departure. Kaya yun ang tinuturo niya sa atin. Darating ang panahon, lilisanin natin ang ating tahanan. Tahanang physical in your family, and tahanan also this one. Sabi ni Pablo, no? Gusto niyang manatili sa tahanang ito, at may mga panahon naman, gusto niyang lisanin ang tahanang ito at be with the Lord. No? Gusto niyang manatili dito para makasama pa at patuloy na ma-mentor, ma-disciple, no? Patuloy na maipangaral yung layunin ng Diyos sa mga tao. Pero may mga time na gusto na niyang lisanin ang tahanang ito and be with the Lord. Kaya sabi niya, for to me, no? To live is Christ and to die is gain. No? Nandito man ako sa tahanang ito at ako man ay lumisan na dito, well, mga kapatid, ito ay katagumpayan. No? Kaya sabi niya, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. That's departure. Mga kapatid, departure po yon. So maganda po yon, yung sinabi niyang yon. So ang banal na espiritu, kinakailangan para siya'y dumating, no? Kinakailangan si Jesus ay mag-depart. Ano? Mag-depart. Yung po sabi diyan. Jesus' departure resulted to Holy Spirit arrival. Jesus' departure resulted, ang nagresulta po ito ng pagdating ng banal na espiritu. Dahil sabi po niya sa John 16 verse 7, ito'y para sa inyong kapakinabangan na ako ay aalis, lilisanin ko ang lugar na ito. Because kung hindi ko lilisanin, hindi darating ang comforter, ang helper, no? Sino 'yon? Ang banal na espiritu, ang helper, mga kapatid. Ang advocate,
tagapagtanggol, ang comforter, mga aliw. Hindi siya darating, if I will not depart. No? Hindi siya maipapadala. So hindi siya darating kapag hindi umalis si Jesus. Yan po mga kapatid. So napakalaga po niyan. At yun nabanggit kanina, kung ano po ang naging impact ng pagdating ng Banal na Espiritu. Si Jesus, nagawa niya ang bahagi niya. Kung hindi ginawa ni Jesus, na prepare niya yung kanya mga hindi siya nag-disciple, no, bago siya mag-depart, hindi rin magaganap. No? And that is why we need to prepare for our departure. Plan your departure, sabi doon. So ginawa na Jesus ang kanyang bahagi, ang kanyang misyon. And then, pagdating ng Banal na Espiritu, here comes, naka-ready na yung mga na-prepare ni Jesus to receive, no? Di ba? Sila ay naghintay sa upper room, doon sa Jerusalem, sa pagdating ng Banal na Espiritu at natanggap nila ang Banal na Espiritu, ang kaloob ng Ama. Pinangako ng Ama, mga kapatid. Kaya naman, grabe po yung expansion. Thousands and thousands, hindi na lang hundreds. Kay Jesus, sa time niya, hundreds. Nagsimula sa small group, pero narating din po ang hundreds. More or less 500. Basa po sa last chapter ng Korinto. 500 more or less ang naabot. Hundreds lang. Pero pagdating po, dahil na-prepare mga disciples at dumating ang Banal na Espiritu, it's thousands. Kita nyo, habang tayo po nagsasama-sama na i-prepare, no? Magkaroon tayo ng plano para sa ating departure, dadami po ang madi-disciple. And the same Spirit na talagang nag-anoint, no? Nag-empower sa kanila, yun din po ang Banal na Espiritu na sa ngayon ay sumasa atin, kasama natin. Hindi po iba, mga kapatid. Now, the old house to depart. Ano naman to? So that the new can come. Tingnan po natin to. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Hindi pwedeng manatili yung old, yung dating pagkatao. Hindi darating ang bagong katauhan. Mawawasak ka. Kung sabihin mo, dito lang ako, yung dati kong pagkatao dito lang, hindi pwedeng mawala to. No. Mawawasak. That is what we call self-destruction. It's from within. It is sa kalooban. Kung igigit natin na yung dati nating pagkatao, pananatilihin natin, magkakaroon ng tinatawag na self-destruction. Pagkawasak mula sa loob, pagkawasak na hindi galing sa labas, ito'y galing sa loob because the old and the new, they will fight. Hindi pwedeng parehas na nandyan. Kinakailang may matirang iisa lang. Pipili ka talaga. Mananatili ka ba sa dati mong pagkatao? O hayaan mong it will pass away? At hayaan mo na yung bagong katauhan ang siyang mamayani. Bagong katauhan na kaloob ng Banal na Espiritu. Nagkakaroon tayo ng renewal, regeneration. At yan po ay gawain din ng Holy Spirit. Kaya nga yung pagpapadala sa Holy Spirit napakahalaga. Marami po parang nagdodublikara. Nagkakaroon ng multiple personality. Pag nasa simbahan, mabait, no? Praise God, hallelujah, di ba? Paglabas, pagpunta sa bahay, ano na ang inaawit? Pwede bang ang santol mamunga rin ng mangga? Pwede bang magkasama yung bukal ng tubig na malamig, cold, and then yung hot? Yan po'y magkahiwalay. Pag kayo pumunta ng bundok, separate po yan. So, iba po yan. Pwede bang pag manggagaling sa iyo, ikaw ay nagpupuri ka, sumasamba ka sa Diyos, tapos darating ang panahon, no? Paglabas natin dito, iba ang pinupuri natin, iba ang binibigkas natin. So meron pong pagtutunggal yan sa loob. Hindi po dapat nangyayari yan. The old has to pass away. No? The old has to pass away. Mamatay na ang dati nating pagkatao. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid, sabihin mo, mamatay ka na sa dati mong pagkatao. Yung dating pagkatao, the old has passed away so that the new can come. Alam nyo, marami sa mga Kristiyano, nahihirapan. Bakit? Yung dating pagkatao, pinipilit na panatilihin. Ayaw pa bago. Ay nagtutunggalian po yan. Alam nyo kaya ang iba nahihirapan sa kanilang pamumuhay
Kristiyano. Kasi hindi nangyari to eh. Kinakailangan mag-depart po yung old. Dito po, yung old na sinasabi natin, hindi po yung may edad na. Mga kapatid, hindi po. Yung old, yung dati, no? Dating pagkatao. Dating pagkatao. So that the new can come. No? Para dumating yung bago. No? Para may new arrival. Amen? Di ba maganda pag may new arrival? Wow. Pag nakakita kayo, oy, new arrival, punta tayo. May mga bagong ukay-ukay doon, no? New arrival. Kahit ukay-ukay yan, basta new arrival. Wow, di ba? Wow. Pero pag yan yung ukay-ukay na dati na matagal na, wala, hindi ka ma-attract. Pero pag yan new arrival, kahit saan, new arrival. No? Tuwan-tuwa. Wherever you go, airport, no? May mga nag-aabang ka, may darating kasi kaya excited ka. Mga kapatid, gusto mo ba maging excited ang buhay mo? Let that old depart. Let that old, yung dati mong pagkatao, pass away. No? At yung bago, yun ang exciting mga kapatid. So hayaan mo na yan ay lumisa na, mawala na. Ano pa sabi dito? Sa Isaiah, may sinabi si Propeta Isaiah sa 43 verse 18 hanggang 19. Don't remember the former things. No? And don't consider the things of old. Yung mga dati. Behold, I will do a new thing. Hallelujah. Hallelujah. Darating talaga. May kakaiba. Kasi iba-iba po tayo. Unique po tayo eh. Tatay ka. Nung ang anak mo na, kakaiba rin eh. No? Habang tinitingnan ko yung anak ko dito, si Mayton. Iba rin eh. Parehas pogi naman kami, pero may kaibahan eh. Talagang iba rin talaga. Iba rin talaga, di po ba? Yung mga bira-bira, mga ganyan. Iba po. Nung okay ganyang edad, hindi. Hindi, iba talaga eh. No? Iba po talaga eh. Kaya, wag mong sabihin na kailangan katulad ko siya. Wala pong ganon. The new, mga kapatid, kakaiba. Hallelujah. Dahil gagawa ng bago ang Panginoon. I will do a new thing. Sabi diyan, it springs out now. Don't you know it? Gagawa siya ng daan doon sa wilderness at ilog doon sa disyerto. Gagawa siya. Yung mga hindi natin inaakala, ma-amaze tayo. Mangyayari, magaganap. Magugulat tayo kapag nailabas, binanggit kanina, nailabas nila yung angking galing na binigay ng Panginoon. Wow, grabe. Kaya mula doon sa mga bata pa natin, mga kapatid, pagtulong-tulungan po natin. Magtulong-tulong ang mga seniors para i-ready, hindi yung kapwa nila seniors, huwag kayo lang, i-ready yung susunod na hindi pa seniors. At yung na mga nasa middle age naman, magtulong-tulong para i-ready ang mga younger, mga kabataan. Nanay, tulungan nyo mga bagong nagsipag-asawa. No? Paano sila magiging matatag? Kasi meron pong mga binabayo, setback sa family, sa relationship, no? Binabayo po yan, niyayanig. Kaya yung mga tumagal na ng pagsasama, makakatulong sila doon sa mga babago-bago pa lang nagsasama. At yung mga nagkaroon na ng mga anak, yung mga bago-bago pa lang, yung po sabi ni Pablo kay Timoteo, ano? And then, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Nanay, yung mga bagong mga may asawang babae. Diba? Kaya lang palakasin po natin yan. Kaya dapat palakasin po natin yung couples cell group. Dapat dumalo po kayo. Dumalo po kayo. Kasi kailangang ihanda, i-prepare po yung susunod. And then ganun din po sa mga lalaki, yung mga younger generation. Dito sa ating mga kabataang ito. Dahil tayo po nakakalam. Okay, so ibig sabihin yung lalaki, kailangan magamit din sa mga susunod na mga henerasyon. So yun po mahalaga yon. At ang banal na espiritu, hindi tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan. Kasi kinakailangan lumipas ang luma, yung dating pagkatao, para dumating yung bago. Kaya sa ayaw at sa gusto ng luma, kapag hindi ka nababago, lilipas ka. Lilipas at lilipas ang luma. Lilipas po. Huwag magmatigas dahil lilipas at lilipas dapat ang luma so that the new can come. Doon pa po sa Lucas, yung pong talinghaga na binanggit yan. Lucas chapter 5.
Pagkatapos ay nagbahagi din si Jesus ng isang talinghaga sa kanila. Walang tao nagugupit ng kapirasong tela mula sa bagong damit upang itagpi o tagpiin ang lumang damit. Kung ganyan ang gagawin niya, mapupunit niya ang bagong damit at ang kapirasong tela mula sa bagong damit ay hindi babagay sa tela ng lumang damit. Mga mananahi, tingnan niyo to. Talinghaga po ito eh. Ano? Kung may nagpa-practice man ito, nakukuha to sa bago, ilalagay sa luma, mga kapatid, in this life, in the life to come, hindi po pwede yan. Pagsasamahin mo yung bago at luma, hindi po. Ito po isang halimbawa ito ng talinghagang sinabi ng Panginoon. Ano? Yung bago, okay pa. Yung tinagpian, marupok na. No? Sira-sira na. Kasi luma nga nilagyan mo ng bago, mga kapatid. Ano ang dapat? Dito sa 37, sabi niya, nagpatuloy siya. Kasi magkasunod po itong talinghaga eh. Gayon din naman, walang tao ang naglalagay ng bagong alak sa lumang. By the way, the focus here is not the wine. It's the new, it's the old. The old and new. Don't focus yourself sa wine, sa alak. Ang i-focus nyo, dahil binigyan na ng diin sa unang talata, 35 o 36, yung bago at luma. Ngayon, pagdating dito, huwag kang magpo-focus sa wine, sa alak. Kasi ang iba gusto, okay pala ang alak, nandyan oh. Hindi po. Ang binibigyan din dito yung luma at bago. Sabi dyan, gayon din naman, walang tao naglalagay ng bagong alak, bago, sa lumang sisidlang balat. Ang mga sisidlan noon, hindi katulad ng mga bote. Hindi. Balat yon. Yung ang korte noon, hindi lang tayo nakakuha ng picture. Ano, napakita ko na minsan yan eh. Ano, yung sisidlan ng alat. Balat po yun, balat. Kapag ginawa niya ito, puputukin ng bagong alak ang mga sisidlang balat. Yung luma, puputok. Puputok po yun. At matatapon ang mga alak. At ang mga sisidlan ay masisira. Kasi nilagay yung bago sa luma. Hindi pwede po yun. Ngayon, kailangan ang buhay na ito mabago. Dahil ang isisilid, the new arrival. Jesus departed, but here comes the Holy Spirit. Press. Laging nananariwa. Nandiyan ang kapangyarihan. Sumasisira. Kaya nagkakaroon po ng self-destruction. Ang iba na talagang pinipilit na panatilihin yung dating pagkatao, mga kapatid, nagugulo lalo ang buhay. Totoo po yung may sinasabi yung Bible dyan eh. Yung mga nagmamatigas. No? Hindi pa nila hinahaya na lumipas yung mga dati, lumang pagkatao. Ngunit ang mga bagong alak ay marapat na ilagay sa bagong sisidlang balat. Yan po yun. Hallelujah. Now, sa panahon ni Jesus, yung old is the teaching of the religious leaders. Mga turo ng mga religious leaders sa kapanahonan niya. Iba't iba pong grupo yan, sekta yan. No, kaya nga po, may Sadduceo at Pariseo. So, yun po yung mga teaching, old teaching. Tayo po ay, bago tayo nakakilala sa Panginoon, tayo po may mga daladalang mga katuruan, prinsipyo, belief, paniniwala. Meron po tayo yan. Mga erehiya, no? Mga pamahiin, lahat-lahat, pagsami-sami mo na, tradition, pagsama-samahin mo na, that's the old na sinasabi dito. And then, here comes the new teaching ni Jesus. Yung katuruan, dumating si Jesus, ito ang turo niya. Sabi ng mga tao, kakaiba. With power, with authority, nagturo siya. Kakaiba ang kanyang teaching. And that is the new, mga kapatid. Kakaiba. Yun po, dapat ang pamayanin natin. Hayaan nating lumipas na yung dati, yung old. Yung ating dating niyayakap na paniniwala, hayaan natin na lumipas. Tanggalin na po natin. Kalimutan na po natin, i-reject na po natin. At yakapin po natin ang new teaching. Yan pong turo ni Jesus, nung siya'y lumisan, bumalik sa Ama, yan po, wala tayong problema kung paano natin maunawaan na sulat ang salita ng Diyos, ang scriptures, dahil ang banal na Espiritu has arrived. Dumating ang banal na Espiritu upang tulungan tayo, gabayan tayo. Kaya hindi tayo dapat mangamba. Amen? Kasi lumisan mo si Jesus, dumating ang banal na Espiritu. Nandoon sa, pwede ka mag-pray, nandoon siya sa mahal mo sa buhay, sa ibang bansa, sa ibang probinsya, nandito rin siya. Hindi po siya nalilimitahan ng time, space, and matter. Because Holy Spirit nga walang flesh. Kaya gumagamit na may mga flesh katulad mo at katulad ko. Ang banal na Espiritu. Upang patuloy na matupad ang layunin ng Diyos dito sa lupa. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
So malinaw po ba sa inyo ito, itong talinghagang ito? Huwag po kayo mag-focus doon sa alak. This is about the old teaching, tradition, in the new. Oho. Huwag po niyong ibahin the point, yung puntos po na nais ibigay ng Panginoon Jesus, huwag po nating ibahin. Dahil inulit niya ang talinghaga, halos magkaparehas. May bago at may luma. Ano ho? Tela yung isa, ngayon naman, alak. Alak po. Okay? Kasi baka ang iba dito pag-uwi, ay, sabi ni pastor kanina, alak daw eh. Alak daw, mas masarap daw yung bago kaysa luma. Hindi po yon. Hindi po yon ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ano ho? We're talking here about the talinghaga, parables, mga kapatid. So meron pa po, bago tayo magtapos. Tatapos na tayo. Kasi kung may dati, may luma, may bago. Pahapyaw itong nabanggit ni Metan kanina sa Revelation. Mga kapatid. Si Juan the Baptist, John the Beloved, not the Baptist. John the Beloved, the beloved disciples, ay dinala ng pinatapon po sa isla ng Patmos. Doon po may revelation. Kaya doon po nabuo yung Book of Revelation. Yung mga kapahayagan ng Diyos. At ito po binanggit niya sa Revelation. Nakita niya ang bagong langit at bagong langit at so merong old, ito ngayon. Pero may darating na new heaven and new earth. For the first heaven, yung dati, and the first earth have the old has to pass away. Hindi natin pwedeng pigilan yan. Kahit ang creation, nilalang ng Diyos, heaven and earth has to pass away. Because may darating na bago. Mga kapatid, hindi natin mapipigilan yan. Hindi natin mapipigilan. Ano pa ang susunod yan? Verse 2. Nakita niya ang banal na lungsod, the New Jerusalem. Meron pong dating Jerusalem, yan nasa Israel, pero there's New Jerusalem, holy city na darating, coming down out of heaven from God, prepared like a bride adorned for her husband. Ito, malalim to. Ang basa ko po dito is not the literal, the city o the capital dati ng Israel, Jerusalem. Hindi po. Because like a bride, ibig sabihin, ito yung mga nanampalataya, nahugasan ng banal dugo ng Panginoon Hesus. Siya ang groom. Sino ang bride? Church, kung ikaw ay bahagi ng genuine na nanampalataya, ikaw ay bahagi ng eklesiya, ng church. Ikaw yung bride. Ikaw yung kakasaling babae. So mga kapatid, dahil may sinasabi na magkakaroon ng malaking piging at makakasama yung bride. It's the church. Wow. Grabe. I saw the holy city, the New Jerusalem, coming down out of heaven from God. Because dito sa chapter 21, tapos na po ang rapture. Nag-depart na dito ang church, ang mga genuine believers. Hindi lang sa religion, hindi lang sa confession, but talagang by heart. No? By heart. By life. Sila ay mananampalataya. And then, sabi dito, coming down out of heaven. Kasi na-rapture na, so babalik. Coming down kasama ni Jesus. Hallelujah. Ang bride. Mga kapatid. Kasi chapter 21 na to eh. Chapter 20 ay yung pong tribulation at saka yung rapture, bandang ko na yun. Halos gitna lang yun ng Revelation. Ano? So ito, pababa mula sa langit. Yung bride. So kung merong departure, there will be arrival. Hallelujah. Magdi-depart tayo dito. Ay, alam niyo sa rapture, ang iba na maaabutan na nandito pa buhay pa sa katawang ito, mapapago lang ang katawang ito, hindi na tayo mamamatay. Yung mga namatay na, mapubuhay muli. And we will meet the Lord in the air. In that twinkling of an eye, sabi niya, sa isang kisap mata, yes, He is coming. In that twinkling of an eye, He is coming. We will meet Him in the air. No. Maranatha.
Maranatha. Jesus is coming. Kaya pinangalan ko kay Ats, Maranatha. To remind myself na Jesus is coming. He's coming again. Coming again. He's coming again. Doon po sa rapture. But, another thing, coming down out of heaven, si Lord, bababa muli, kasama na tayo. Hallelujah. Kasama ba kayo doon? Kasama ba kayo doon? Kaya you need to prepare your departure. You need to plan, mga kapatid. Dapat naunawaan po nyo ang plano ng Diyos. Dapat hindi lang nyo nakikita ang buhay nyo dito sa lupa. Anong kakanin nyo, saan katutulog, ano ibibis. Hindi lang ganon. Hindi lang yon. Hindi lang hanggang doon, mga kapatid. Dapat nakikita po nyo ito. Dahil napakahalaga. So merong bagong langit at bagong lupa. Lilipas tong dati. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Yung mga hindi po nakabili ng kanilang property sa dating earth, lupa, pwede pong magkaroon ng property doon sa bagong lupa. Natandaan niyo yung binigyan ng 10 syudad, 5 syudad, yung talinghaga, pinagkatiwa. Pero yung isa binigyan, ibinaon niya, hindi pinangalakal. So kinuha pa yung sa kanya, binigay doon sa may 10. Nakita niyo, binanggit ng syudad. It's cities. Pinagkatiwalaan. So pwedeng yung mga walang property dito sa old earth na lilipas, pagkakataon na to. Amen? Hallelujah. Yung mga hindi talaga, ibig sabihin, mga hindi pinapansin sa old earth, wala lang. Pero doon, kasama na Jesus magre-reign. No. Kaya mga kapatid, hindi po natatapos ang buhay natin kapag yung kaluluwa, spirito yung humiwalay dito sa katawan lupang ito. Hindi po. When you depart dito, you're entering, you will arrive at new place, a new horizon, a new dimension. Hindi katulad ng turo ng mga ibang relihiyon, hindi po ganun. Papasok tayo sa panibagong, exciting, kapanapanabik, mga kapatid. Kapag nilisa na natin itong katawan lupa, bahay na to, papasok po tayo. At exciting po yung arrival na yun. Hallelujah! Hallelujah! Yung pong muling pagbabalik ng Panginoon, exciting din po yun. Hallelujah! Exciting po yun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kaibigan, huwag kang tutulog-tulog. Kasi baka mapag-iwanan ka, di ba? Hay, convention na pala. Ang usapan, 5:00 ng umaga. Nung magising ka, 7:00 na. Nasaan na sila? Nandun na. Sa venue. Naiiwan ka. Nakaranas pa kayo, mga anak, mga kabataan, na ikaw isa tama, may oras. Tapos nagising ka, tanghali na. Nasaan na sila? So, hindi mo magugustuhan eh. Di lalo na kapag ikaw naiwanan ka sa rapture. Kasi hindi ka nag-prepare ng iyong departure. Yung kanina sinabi dito, yung departure hindi lang yung ibig sabihin, lilisanin mo na to. Hindi. Hindi po. Hindi yung ibig sabihin yung physical na kamatayan. Hindi lang po yan. Oho. Kasi tayo, lilisanin natin isang lugar, lilisanin natin ang isang company, isang trabaho, pupunta naman tayo doon sa bago. Ganun lang yun. Mga kapatid, minsan din natin maunawaan. Pero ito yung bahagi ng buhay. Makikita rin po natin sa Bible. Lilisanin natin ang pangkasalukuyang kinalalagay natin upang makarating tayo so that we will arrive dun sa bago mga kapatid. Bago. Hallelujah. Kaya, huwag nating sanayin ang sarili nating manatili sa dati. Amen? Huwag kayong maging komportable na sa dati. Okay na sa amin ng ganito. Basta, nakakakain ng 1 beses sa isang araw, okay na sa amin. Huwag mo sanayin sarili mo sa ganon. Lilisanin mo rin yon. Okay na sa akin. Nakakuan lang, isang tsinelas lang at isang pantalon, okay na sa akin yon. Huwag mong sanayin ang sarili mo. Lilisanin mo yon. Di ba? Yes. Kasi pag nasanay tayo doon, ganun tayo. Able ka na, you can afford ka na, tapos gusto mo, ganun ka pa rin. Dapat, lisanin mo na yon.
ay okay na sa akin to, yung laging nakahiga sa sahig, no? Hindi, lalo pag nagkakaedad ka, nako, diretso sa yung lamig niyan, lalo pag medyo malamig, nag-uulan. Yung lamig niyan papasok sa tawa mo, sa likod mo, baga mo, no? Lilisanin mo na yan at darating ka doon sa, wow, sarap naman ang hinihigang ko ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. May bago, may bago. Tingnan nyo, dito sa church, itong dating church, nilisan natin yung dati. Opo, nilisan natin, mga kapatid. At here comes the new. At hindi lang tayo nagtatapos dito. Kasi may darating pa, may darating pa, may darating pa, mga kapatid. Paganda ng paganda, paigi ng paigi, patindi ng patindi. Hallelujah. Pasigla ng pasigla, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, kinakailangan tayo ay magplano. Plano po tayo. Ihanda po natin. Handa po natin ating sarili, handa po natin yung ating mga nasasakupan, pinangungunahan, mga kasama, yung team po natin. Magtulong-tulong po tayo na ihanda po natin sila. Sama-sama po tayo as a team na mag-prepare. No, hindi po lamang isa, hindi lang ikaw. Dapat kasama mo. Halimbawa, yung pamilya mo. Kahit mga ganun, naghahanda tayo eh. Ngayon, pag tayo papasok na sa eternity, lalo tayong dapat maganda. Amen? Maganda po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sino po dito gustong maganda? Amen. Amen. Sino po? Sige po, tumayo po tayo. Let's go. To prepare. Tayo po yung maghanda para po sa darating na mga panahon. Hayaan po nating banal na Espiritu po. Siya po ang mamayani, siya po mag-control sa atin.